Kabanata 2141. Gayunpaman, wala sa kanila ang natuwa tungkol dito. Iyon ay dahil alam nilang ang proyekto ay minahan ng ginto. Hanggat nagawa nilang bilhin ito at simulan ang pagpapaunlad ng kagubatan, hindi kasama ang $2 bilyong na kanilang ipinuhunan, maaari silang kumita ng 2 o 3 bilyong dolyar. Ngunit nais ni Thomas na kunin ang proyekto sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng $500 milyong bawat isa. Hindi ba't sinamantala lang niya ang mga ito? Hindi pa nakontento, sinabi ng isa sa mga manufacturer, mukhang bihasa si Mr. Mayo sa pagnenegosyo ha. Paying us $2.5 billion to take over the project. But on the other hand, you will earn up to $4 or $5 billion from the project. Mukhang mabilis kang kumikita habang tinatrato mo kaming mga walang isip ha. Silang apat ay mga makaranasang negosyante, paano sila madaling lokohin? Ilan pa nga sa kanila ay tumayo at gustong umalis dahil naiintindihan nila na hindi sinsero si Thomas sa paglutas ng kanilang problema. Ngunit sa halip narito siya upang samantalahin ang mga ito. Paanong may nag-aalok ng tulong ng walang dahilan? Wala na ba siyang ibang magandang gawin? Sa pagkakataong ito ay may sinabi si Thomas na ikinagulat nila. Napangiti si Thomas habang sinabi niya, mukhang may hindi pagkakaunawaan dito. Hindi ko kinukuha ang proyekto para sa ilang tubo lang, kundi para pangalagaan ang ekolohikal na kapaligiran ng kagubatan. Matapos kunin ang proyekto mula sa inyo, hindi na ako magiging pagpapaunlad ng kagubatan. Sa madaling salita, handa si Thomas na gumastos ng $2.5 bilyong para lamang mapangalagaan ang ekolohikal na kapaligiran ng kagubatan. Ano? Nagkatinginan ng apat na manufacturer na nagulat. Ngunit ayaw nilang maniwala kay Thomas. Pagkatapos ng lahat sila ay may karanasan ng mga negosyante kung kanino sinusubukang ibenta ni Thomas ang kwentong iyon. Umuso ang isa sa kanila at sinabing, "You are really interesting, Mr. Mayo. Do you think we will be convinced by how earnest you sound?" Siyempre hindi. Gayunpaman, kumakbang pa si Thomas at sinabing, "Alam kong hindi kayo maniniwala sa sinabi ko. Kaya, may plano akong lumagda sa isang kasunduan sa inyong apat na tinitiyak na hinding-hindi ko uunlad ang kagubatan sa anumang paraan. Posible. Kung sakaling lumabag ako sa kasunduan, ang buong proyekto ay ibabalik sa inyong apat ng walang anumang refund na kailangan." Sobra sa kanya iyon. Nagkatinginan ng mga tagagawa ng mapagtanto nila ang isang bagay si Thomas ay nagsasalita ng totoo. Nagsimula silang mag-alinlangan. Ibebenta ba talaga nila ang proyekto kay Thomas? Isinasaalang-alang na si Thomas ay nagsasalita ng katotohanan at hindi nilalayo na kumita mula sa proyekto. Ang mga tagagawa ba ay makontento na kumita ng $500 milyong na binayaran ni Thomas at tatalikuran ng isang proyekto na posibleng kikitain sila ng bilyon-bilyong dolyar? Wala itong kabuluhan sa kanila. Sa pagtatapos ng araw, ang resulta ay pagtanggi. Nakangiting sinabi ng isa sa mga tagagawa, "Mr. Mayo, labis akong naantig sa kung gaano kamahal ang iyong mga motibo. Naniniwala rin ako na sinadya mo ang bawat salitang sinabi mo. Ngunit sa kasamaang palad, lahat tayo ay mga negosyanteng nagsisikap na kumita ng pera dito. Hindi kami naririto para tuparin ang aming mga pangarap. Natanggap namin ang iyong goodwill." With that, ibinaba ng apat ang kanilang salamin at tumalikod na para umalis. Ngunit habang papalabas sila, may mahigit 12 lalaki na nakaharang na hamarang sa pinto. Bawat isa sa kanila ay may hawak na metal bat. Mukhang mahihirapan silang umalis. Ang mga tagagawa ay nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin dito, Mr. Mayo?" Hindi na nakangiti si Thomas. He wore a cold expression as he said softly, "I'm sorry. Mukhang may hindi pagkakaintindihan kayo dyan. Hindi ko kayo tinipon para sa isang diskusyon. I am just an foreman. At kayong apat, walang karapatang tumanggi." Kabanata 2142. Hindi ba ito daylight mugging? Hindi nila inaasahan na gagawin ni Thomas ang pamamaraang ito. Ang mga tagagawa ay natigilan sa simula ngunit pinamamahalaang upang mabawi ang kanilang kalmado. Mukhang hindi sila natakot. Sinabi ng isa sa kanila, "Mr. Mayo, sa palagay mo ba ay napakadami na ng pamilya Mayo na magagawa mo ang anumang gusto mo? Hindi ako sigurado kung narinig mo na ang parirala kahit na ang isang makapangyarihang dragon ay hindi sasalakay sa isang ahas, teritoryo nito." Si Thomas ay nasa teritoryo ng mga tagagawa. Si Thomas ang tagalabas dito, kahit gaano pa siya kalakas, imposibleng may magawa siya sa mga taga ron, di ba?
Sa makatuwid, ang apat na mga tagagawa ay hindi nakaramdam ng takot. Sinabi pa ng isa sa kanila, Thomas, kung maglakas loob kang hawakan ng kahit isang buhok sa aming mga katawan, tiyak na mabibitay ka sa itaas ng pintuan ng lungsod bukas ng umaga. Naniniwala ka ba dyan, Thomas? Ito ay sa loob ng dahilan para sa kanila na magkaroon ng lakas ng loob na sabihin iyon. Kung tutusin, ito ang kanilang teritoryo. Naghari sila bilang mga lokal na hari at walang makagagawa sa kanila dito. Napabuntong hininga na lamang si Thomas habang tinitingnan kung gaano sila kakansipid. Tila ang mga tao ay hindi natatakot sa kamatayan bago ang kamatayan mismo ay kumakatok. Ang usapin ay maaaring malutas ng walang anumang mga isyo ngunit kailangan lang nilang hilingin ito. At pagkatapos lamang na magdusa sa sakit na sila ay humingi ng awa. Sabi ni Thomas, sige. Dahil sinabi mo na, titiyakin ko kung gaano iyon kay Toto. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang mga lalaking nag-iindayog ng mga bakal na bat ay naglakad patungo sa mga tagagawa. Natakot sila ng walang kabuluhan. Dito nila naisip na ang kanilang taktika sa pananakot ay gagana kay Thomas, ngunit sino ang inaasahan na ito ay magbabalik. Hindi nagatubili si Thomas sa pag-utos sa kanyang mga tauhan na kumilos. Dito nila naisip na kaya nilang takutin si Thomas pero who knew it was not work at all. Hindi nagatubili si Thomas na sabihin sa kanyang mga tauhan na kumilos. Agad na humingi ng tulong ang mga tagagawa. Kasabay nito, ang kanilang mga bodyguard ay nakatayo sa harap nila, sinusubukang protektahan ang mga tagagawa mula sa pinsala. Ang mga bodyguard na ito ay may kakayahang mga lalaki na pinili sa pamamagitan ng mahigpit na screening. Bawat isa sa kanila ay may matibay na katawan at bihasa sa pakikipaglaban. Ngunit ang awkwardly, hindi sila kalaban ng mga tauhan ni Thomas sa kabila ng kung gaano sila kalakas. Matapos ang ilang rounds ng beat-up, mahigit 100 ng bodyguard ang binugbog na nakahandusay sa sahig. Ang apat na tagagawa ay pinigilan ng mga tauhan ni Thomas. Mabangis nilang sinabi, iminumungkahi ko na palayain mo na kami, Thomas. Kung hindi, sisiguraduhin naming mapupunit ang mga paa mo kapag napalibutan ng mga tauhan namin ang lugar na ito. Tanong ni Thomas, talaga? Sige, hintayin natin. Tumingin siya sa kanyang relo at nagtanong, gaano katagal bago dumating ang iyong mga tauhan? Sumagot ang tagagawa, wala pang 10 minuto ay dadating na sila. 10 minuto ang sabi mo. Nagtakda si Thomas ng 10 minutong alarma. Sige. I will wait and see kung ano ang itsura ng mga tauhan mo. Pagkatapos nun, umupo na si Thomas. Uminom siya at kumain ng walang bahid ng kaba. Hindi siya nagmamadaling harapin ang mga ito. Layunin lamang ni Thomas na pilitin silang sumuko sa proyekto, hindi kitilin ang kanilang buhay. Upang makamit ang kanyang layunin, kailangan niyang sirain ang mga ito sa psikolohikal na paraan. Pinag-aaralan ni Thomas ang pag-uugali ng tao sa lahat ng ito. Alam niyang pinagsusugal ng apat na manufacturer ang mga tauhan nila pagdating. Kung mas malaki ang mga inaasahan, mas malaki ang pagkabigo. Hanggat ang kanilang mga tauhan ay nakikitungo, mawawalan sila ng pag-asa at magiging sanhi ng kanilang psikolohikal na pagkasira. Pagkatapos, magagawa ni Thomas ang kanyang matamis na oras sa negosasyon. Hindi na kailangang mag-alala sa ngayon. 10 minuto ang lumipas sa isang kisap mata. Tumunog din ang alarm na itinakda ni Thomas. Pinatay ni Thomas ang alarma, itinaas ang kanyang ulo, at sinabi sa apat na pangunahing tagagawa, 10 minutes is up, where are your men? Nagulat din sila sa sitwasyon. Karaniwang inaabot sila ng wala pang 5 minuto bago dumating. Tinabihan pa nila si Thomas ng 10 minuto baka sakaling magtagal sila kaysa dapat. Ngunit lumipas ang 10 minuto. Nasaan ang kanilang mga lalaki? Kabanata 2143. Habang nag-iisip si Thomas, nakita niya ang Pisces na naglalakad papasok. Commander, dumating na sila. Nang marinig iyon ng apat na namamahagi ng mga materyales sa gusali, nagsuot sila ng masayang ekspresyon na tila siguradong mamamatay si Thomas. Ano sa tingin mo, Thomas? Sabi ko naman sa'yo mabilis dumating ang mga tao namin, di ba? Bakit hindi mo kami paalisan ngayon? Kung kikilos ka sa ibang pagkakataon, hindi ka makakaalis sa lugar na ito nang walang pinsala kahit na palayain mo kami noon. Nang makita ng mga namamahagi ng materyales sa gusali na dumating na ang kanilang mga nasasakupan, sa wakas ay nasa mabuting kalooban sila. Ang lakas ng loob nilang magsalita ng mayabang kay Thomas na parang siya ang nakatali.
Hindi nagalit si Thomas. Sa halip, tinanong niya, ilan ang narito? Sumagot ang Pisces, mga 200 tao. Tiyak na hindi maliit na bilang ang 200. Napakarami sa kanila, at kahit saan pa, hindi sila magiging isang puwersa na dapat isaalang-alang. Sinabi ng isa sa mga namamahagi ng materyales sa gusali, Thomas Mayo, palayain mo kami ngayon. Akala nila matatakot si Thomas at pipiliin nilang palayain sila. Gayunpaman, si Thomas ay nanunuya at nagtanong, tapos ka na bang makitungo sa lahat ng 200 taong iyon? Tumango si Pisces, oo, lahat sila nadil na. Hinarap, ano ang ibig nilang sabihin? Nagulat ang apat na namamahagi ng mga materyales sa gusali. Hindi nila naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pag-uusap ni na Thomas at Pisces. Ano ang ibig nilang sabihin sa lahat ng mga ito ay hinarap? Hindi mahina ang 200 taong iyon. Paano na lang nila harapin ang mga ito? Tumikim si Thomas. Hindi ka ba nagtitiwala sa iyong mga katulong? Halika, sundan mo ako at tingnan kung ano ang hitsura ng iyong mga katulong ngayon. Habang nagsasalita siya, nauna siyang lumabas. Ang apat na building material distributor ay sinamahan ng mga subordinate ni Thomas habang sila ay nag-walk out. Pagkalabas pa lang nila ay nagulat sila sa eksena. Nakahiga ang mga matipunong lalaki sa buong plaza. Lahat sila ay nanginginig sa sakit, tila sa matinding paghihirap. Sila ay walang iba kundi ang mga subordinate ng apat na namamahagi ng mga materyales sa gusali. May humigit kumulang 1,000 maskuladong lalaki na nakapalibot sa buong plaza. Sa likuran nila, kumikinang ang liwanag sa plaza. Ang mga namamahagi ng mga materyales sa gusali ay ganap na natigilan. Makapangyarihan sila, ngunit mas makapangyarihan si Thomas kaysa sa kanila. Nako, pasensya na, hindi ba tayo nakikipagkompetensya para makita kung sino ang mas maraming nasasakupan? Bueno, pagdating dito, ako, si Thomas, ay hindi kailanman nag-aalala tungkol sa pagkatalo. Nang makita ng mga namamahagi ng mga materyales sa gusali na ang lahat ng kanilang 200 subordinate ay natalo, sila ay nasira sa pag-iisip. Ang mga paa ng isang mahiyain na tagapamahagi ay nanginginig pa kaya hindi siya makatayo at siya ay nahulog sa lupa. Hindi kayang sugpuin ng panlabas na puwersa ang lokal na malupit. Anong kalokohan? Hanggat malakas ka, kaya mong talunin ang lahat ng maniniil. Tumingin si Thomas sa apat na namamahagi ng mga materyales sa gusali bago siya muling nagtanong, so, willing ka bang ibenta sa akin ang proyekto ngayon? $2 bilyong. Ha? $2 billion. Di ba ngayon lang inalok mo kami ng $2,500,000,000? Walang imik ang isa sa mga distributor. Sinabi ni Thomas, nagpakita ako sa iyo ng ilang kagandahang loob bago ko ipinakita sa iyo ang aking kapangyarihan. Noong ako ay magalang, maaari kong ibigay sa iyo ang dagdag na $500,000,000 bilang tubo. Ngunit ngayon na kailangan kong ipakita sa iyo ang aking kapangyarihan, walang paraan na hahayaan kita kumita ng kahit ano. Tama na ang pagpapaubaya sa iyo. Nang marinig ito ng apat na namamahagi ng mga materyales sa gusali, nang hinayang sila. Bakit ba ang ignorante nila kanina? Bakit nila inawi si Thomas? Bueno, nawalan pa sila ng $500,000,000 na tubo. Nagtrabaho sila hanggang sa buto sa loob ng ilang buwan at nagtagumpay lamang sila sa bandang huli. Kabanata 2144. Say. Sa totoo lang, ito ay sapat na mabuti para sa kanila na mag-break even. Gayunpaman, ang isa sa mga namamahagi ng materyales sa gusali ay lubos na hindi nasisiyahan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pilit na nagsalita, Thomas, stop being so bossy. We have the final say this. Kung hindi kami pumayag na ibenta ito sa iyo, wala itong silbi kahit anong pilit mo sa amin. Paano kung binugbog mo lahat ng subordinate namin, hindi? Bago siya matapos magsalita, inipit ni Thomas sa sahigang matigas na building material distributor at hinaila ang braso nito. Umaway si Thomas sa kanyang nasasakupan at may nagabot agad sa kanya ng palakol. Ikaw ang may say, right? Kung pinutol ko ang kamay mo, may sasabihin ka pa ba? Gaya ng sinabi ni Thomas, itinaas niya ang palakol ng mataas at sinubukang putulin ang kamay ng namamahagi ng mga materyales sa gusali ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga aksyon ay nagulat at natulala sa namamahagi ng mga materyales sa gusali. Napailing siya kaya napasigaw siya, teka, ibebenta kita. Ayoko na ng project na ito. Ibebenta kita.
Uminto ang palako sa itaas mismo ng pulso ng namamahagi ng materyales sa gusali. Tinulyapan ni Thomas ang lalaki bago ito nagsalita, mabuti na lang at nagsalita ka sa tamang oras. Pagkasabi niya nun, tumayo siya at tinignan ang tatlo pang building materials distributors. Ano ang dapat mong sabihin? Tanong niya. Nagkatinginan ng tatlo pang namamahagi ng materyales sa gusali. Ano pa ang masasabi nila? Dahil umabot sa ganoong punto ang mga bagay, baka mawalan sila ng buhay kung mananatili silang matigas ang ulo, di ba? Kinailangan nilang sumuko kapag nahaharap sa ganap na kapangyarihan. Mayroon lamang isang sagot. Ibenta ito. Nasiyahan si Thomas. Inutusan niya ang kanyang subordinate na dalhin ang kontrata para sa paglipat ng proyekto at pinirmahan niya ito. Bukod dito, idinagdag niya ang kondisyon na hindi niya uunlad ang kagubatan. Yan ang assurance ni Thomas sa kanila. Pagkatapos niyang pirmahan ang kontrata, inilipat niya ang pera sa kanila. Pagkatapos, iniabot ni Thomas ang kontrata kay Pisces at sinabing, itago mo ng maayos ang kontrata. Kailangan natin itong gamitin para imbitahan ang bruhang lumabas bukas ng umaga. Maingat na inimbak ng Pisces ang kontrata. Sa huli, sinulyapan ni Thomas ang mga tao sa plaza at sinabing, linisin mo ang lugar na ito. Napakagulo na nakakatuwa. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis at umidlip. Mabilis na nabawi ng apat na namamahagi ng materyales sa gusali ang kanilang kalayaan at natanggap din ang pera na nararapat sa kanila. Kahit galit sila ay wala silang magawa. Ito ang pinaka hindi malilimutang gabi sa kanilang buhay. Nalaman nila na may isang hindi makatwiran ngunit napakalakas na tao sa mundong ito. Ang apat na namamahagi ng mga materyales sa gusali ay kadalasang siyang nang-aapi sa iba. Ito ang unang pagkakataon na binubuli sila ng iba. Tahimik ang gabi. Kinaumagahan, pagkatapos magising si Thomas at mag-almusal, sumugod siya sa tribo ng Greco kasama ang Pisces. Nakipagkita sila sa pinuno ng tribo bago sila dinala ng pinuno ng tribo sa mangkukulam para sa kanilang pangalawang pagbisita. Mas pamilyar sila sa lugar sa kanilang pangalawang pagkakataon kaysa sa una nilang pagbisita. Ito pa rin ang maliit at madilim na bahay. Ang sabi ng pinuno ng tribo, karaniwang gumigising ang tiyahin ko. Tanghali na lang siya nagigising. Natutulog pa yata siya ngayon. Pakihintay lang sandali. Puntahan ko siya at gigisingan. Pagkatapos, umalangaw mula sa bahay ang matandang boses ng bruha. Stop talking smack about me in front of outsiders. Matagal na akong nagising. Ang tagal kong naghihintay. Please come in. Nang marinig iyon ni Thomas ay napangiti siya. Mukhang kanina pa inaabangan ng bruha ang pagkikita nila ngayon. Kung ganoon, hindi niya ito pababayaan. Kabanata 2145. Hinawakan ni Thomas ang kontrata at pumasok sa bahay. Katulad ng kanyang pagbisita kahapon, ang bahay ay puno ng mga ahas, insekto, at daga. Ang pagtingin dito ay sapat na upang maging hindi komportable ang isang tao. Natural na hindi pumasok ang Pisces sa lugar na iyon. Ayaw na niyang makita muli ang mga nakakatakot na nilalang na iyon. Nakatayo lang siya sa labas ng bahay at naghihintay. Kung tutusin, wala naman siyang gagawin sa ngayon. Pumasok si Thomas sa bahay at sa pagkakataong ito mukhang mas excited ang bruha kaysa sa huli niyang nakita. Sa kanyang pagbisita kanina mukhang hindi mapakali ang bruha. Ngunit sa pagkakataong ito, agad na tumayo ang bruha sa kanyang upuan at tuwang-tuwang tinitigan si Thomas. Halatang nagmamalasakit ang bruha sa sagot ni Thomas. Paano na? Masiglang tanong ng bruha. Bahagyang ngumiti si Thomas at tumango nang hindi sumasagot. Kinuha lang niya ang kontrata at iniabot sa mangkukulam. Pinuksan ng bruha ang kontrata at maingat na binasa ito. Matapos basahin ng bruha ang lahat, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit, naantig din siya kay Thomas na gumastos ng malaking halaga. Ito ay $2 billion. Para protektahan ang kanilang tahanan, naglabas si Thomas ng $2 billion. Walang normal na tao ang makakagawa noon. Mr. Mayo, this really cost you a lot? Medyo nahiya ang bruha habang nagsasalita. Sumagot si Thomas, it was a piece of cake. I'm happy to do this. Walang masama sa pagprotekta sa ecosystem. At saka, hindi kita tinulungan ng walang kabuluhan. Kailangan ko pa rin po kayong tumulong sa pagsadyap sa buhay ng kaibigan ko, madam. Ibinalik ng bruha ang kontrata kay Thomas at sinabing, tinulungan mo na ako, kaya syempre dapat gantihan kita, sabay tayong pumunta sa Celandine City.
Tutulungan kitang iligtas ang kaibigan mo. Malaki. Sabay na tumawa si Thomas at ang bruha. Pagkatapos, bumili si Thomas ng tiket sa eroplano para sa mangkukulam, pagkatapos ay bumalik sila sa Celandine City kasama ang Pisces. Pagbaba nila ng eroplano, pinili ni na Thomas at Pisces na umalis muna, naiwan ang mangkukulam na mag-isa sa airport. Napag-usapan na ito ni Thomas kasama ang mangkukulam sa kanilang paglalakbay. May darating at susunduan siya mamaya. Ito ay walang iba kundi si Fiora. Sabay na dumating sa airport sina Fiora at Damian at sinundo ang bruha. Nag-iwan si Thomas ng mensahe sa kanila. Maaaring gamutin ng taong ito sina Rose at Ruby. Matapos matanggap ni Fiora ang kanyang mensahe, siya ay labis na nasasabik. Kung mapapagaling lang talaga sila, hindi na siya magagawang pagsamantalahan ni Elliot. Gayunpaman, nakita ni Fiora na bahagyang hindi mapagkakatiwalaan ang mangkukulam nang makilala siya. Sa ibabaw ng edad ng bruha, ang kanyang hitsura ay lubhang kakaiba. Kakaiba ang suot niya at may bitbit pa siyang iba't ibang klase ng bote at lata. Para siyang manluloko na nagbebenta ng peking droga. Mapapagaling kaya ng babaeng ito ang plant humans. Kung hindi siya personal na nire-recommende ni Thomas, hindi magiging malasakit si Fiora sa mangkukulam. Habang bumabiyahe sila, hindi sila nag-uusap ni Katie Ting. Para kay Damian ang awkward ng atmosphere kaya't paminsan-minsan ay kinakausap niya ang mangkukulam. Nang matuklasan ni Damian na galing sa Greco ang mangkukulam at gusto niyang gumamit ng black magic para gamutin sina Rose at Ruby, hindi rin siya naniwala. Napabuntong hininga din si Fiora. Palihim niyang naisip, ito na ang huli nating pagtatangka ngayon. Dahil umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, naubusan na rin ako ng mga ideya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Art Trading Corporation. Ibinalik ni Fiora ang bruha sa kanyang opisina. Pagkatapos, kailangan niyang pag-isipan ang pangunahing problema. Paano niya dadalhin sina Ruby at Rose? Kinailangan niyang lampasan si Elliot at iwasang matuklasan. Masyadong maingat si Elliot. Alam niyang naging target na siya na maaaring patayin anumang oras. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ng buhay ay ang kanyang mga hostage na sina Rose at Ruby, kaya kailangan niyang panoorin ang mga ito sa buong oras. Kahit na ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa paghugpong sa kanila at ginawa silang plant humans, labis pa rin ang pag-aalala ni Elliot. Panay ang tingin niya sa kanila nang hindi hinahayaan na may lumapit sa kanila. Masyado siyang maingat, kaya wala itong silbi kahit na dinala ni Fiora ang mangkukulam doon. Kabanata 2146. Hindi niya magawang makipagkita sa kanila. Paano sila tinatrato ng mangkukulam? Pabalik-balik si Fiora sa kanyang opisina. Paano natin malalampasan si Elliot? Isang araw na lang ang natitira. Hindi na tayo mawawalan ng oras. Nakaisip siya ng iba't ibang ideya ngunit hindi niya ito nakitang sapat. Ang ilan sa kanyang mga paglapit ay magpapa-alerto kay Elliot na ginagawa itong mas maingat at maingat. Matapos mag-isip ng ilang sandali si Fiora, wala pa rin siyang maisip na magandang ideya. Sa huli, nakaisip si Damian ng isang masamang pakulo. Siya ay tao rin, pagkatapos ng lahat, at ang mga lalaki ay palaging nakakaintindi sa ibang mga lalaki. Damian flashed her an off-putting smile as he said, Miss Vedastos, I have an idea, but I don't know if you're willing to try it. Naningkit ang mga mata ni Fiora. Ano ito? Sabi ni Damian, it's actually very simple. We can get two young and pretty girls to distract Elliot. Ha! Natigilan si Fiora. Ayan yun. Damian said, Elliot's a horny guy. Not sleeping with women for a day is like taking his life. Pero para manatiling buhay, hindi na siya nakisama sa kahit na sinong babae lately. Halos hindi na siya makapagpigil. Kung maaari tayong pumili ng ilang magagandang babae para sa kanya ngayon, hindi makokontrol ni Elliot ang kanyang sarili. Ito ay isang kasuklam-suklam na diskarte. Bilang isang babae, labis itong kinasusuklaman ni Fiora, ngunit ang totoo, nauubusan na sila ng oras. Kaya naman, kinailangan nilang sumuko. Sige, susunod na lang kami sa plano mo. Tumango si Damian. Okay, I'll get a few wonderful girls immediately. I'll make sure that Elliot will not be able to contain himself. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Si Fiora lang at ang bruha ang naiwan sa opisina at mas naging awkward ang atmosphere. Nagbalat ng mansana si Fiora at iniabot sa mangkukulam, hindi pa rin umiimik sa kanya.
Hindi rin ito pinansin ng bruha habang kinuha niya ang mansanas. Salamat. Gayunpaman, hindi ito kinain ng mangkukulam. Sa halip, naglabas siya ng isang maliit na bote, binuksan ito, at inilagay ang mansanas sa ibabaw ng bibig ng bote. Tapos, gumapang palabas ng bote ang isang makulay na alupihan. Arg! Sa sobrang takot ni Fiora napasigaw siya, Alifan. May alupihan. Hindi man lang siya niliinggan ng bruha. Hindi mo kailangang sumigaw ng napakalakas. Hindi nito kakagete ng sino man ng walang dahilan, walang pakialam niyang sabi. Ang alupihan ay nagsimulang kumagat ng maliliit sa mansanas. Nang makita ni Fiora ang mangkukulam na malayang nag-uutos sa alupihan, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa isang tiyak na distansya mula dito. She asked, Madam, bakit po kayo nagdala ng mga alupihan? Pumalaklak ang bruha. Bakit? Hindi ba sinabi ni Mr. Mayo sa iyo na ang mga alupihan ang susi sa pagliligtas ng mga tao? Umiling si Fiora. Ang bruha ay patuloy na nagsabi, ang Greco Black Magic ay umaasa sa mga cute na batang ito. Maghintay lamang at tingnan. Ang mga maliliit na bata na ito ay kailangang mabusog upang magkaroon sila ng lakas upang gamutin at iligtas ang mga tao mamaya. Parang nagdududa si Fiora. Buti na lang kung walang papatay ang mga alupihan. Ililigtas ba nila ang mga tao? Napalunok siya. I'm looking forward to it din. Kabanata 2147. Medyo dumidilim na ang langit alas 5 ng hapon. Uminom si Elliot ng isang baso ng alak at kumain ng pagkain habang siya ay nakaramdam ng pagkabalisa. Ilang araw na siyang hindi nakipagtalik sa isang babae at halos nasa breakpoint na siya. Gayunpaman, nang lumingon siya at tumingin kay Rose, pati na rin kay Ruby, sa silid, muli niyang pinigilan ang sarili. Kailangan na lang niyang maghintay ng isang araw, pagkatapos ay tutulungan siya ni Fiora na makatakas sa bansa. Sa oras na iyon, hindi pa huli ang lahat para muling magpakasawa sa kanyang pagnanasa. Maghihintay ako ng isang araw pa. Nilagyan niya ulit ng alak ang baso niya. Kung malasing siya, it would be quite good. Maaari niyang alisin ang kanyang isip sa mga bagay-bagay at hindi gaanong magdusa. Habang kukunin na sana niya ang baso ng alak, nagmamadaling tumakbo sa loob ang kanyang nasasakupan at tuwang-tuwang sinabing, Dr. Katz, nandito na ang mga paninda. Ang mga kalakal ay aktwal na tinutukoy ang napakarilag na kababaihan na ibinigay kay Elliot bilang libangan. Si Elliot ay magiging hindi kapani-pani walang-walang galang sa mga babaeng ito. Hindi niya sila tinuring na tao kundi parang mga laruan para ilabas ang kanyang pagnanasa. Sa makatuwid, sila ay kalakal lamang sa mga mata ni Elliot. Ang partikular na subordinate na ito ay espesyal na namamahala sa paghahatid ng mga kalakal kay Elliot. Sa tuwing may mga bagong kalakal, siya ay obsequiously darating upang ihatid ang balita sa Elliot. Naturally, gagantimpalaan siya ni Elliot ng maraming pera sa bawat pagkakataon. Karaniwang matutuwa si Elliot na makita ang subordinate na ito dahil ang ibig sabihin ng makita ang lalaki ay may dumating na mga bagong kalakal at masisiyahan siya sa mga ito ng may paglilibang. Ngunit ngayon ay iba. Isang kislap ng excitement ang sumilay sa mga mata ni Elliot bago sila dumilim dahil napagtanto niya ang sitwasyon niya ngayon. Hindi siya mapakali kahit kaunti. Hindi siya makatulog kasama ang sinumang babae sa oras na ito dahil maaaring mangyari ang isang aksidente. Kinuha ni Elliot ang kanyang baso ng alak, humigop, at sinabing, kalimutan mo na yon, wala akong pakialam. Wala sa kanyang negosyo. Idinilat ng kanyang nasasakupan ang kanyang mga mata dahil nakita niyang hindi ito makapaniwala. Sa tuwing naghahatid siya ng katulad na balita, kadalasan ay nagmamadali si Elliot para tangkilikin ang mga babae. Bakit kakaiba ang kinikilos ni Elliot ngayon? Napakakalmado niya. Dagdag pa ng kanyang subordinate, Dr. Katz, ang batch ng goods na ito ay napakahusay. Dalawa sa kanila ay mga estudyante pa nga sa universidad. Para tingnan sila. Matagal na siyang nagtrabaho para kay Elliot kaya malinaw na alam niya kung ano ang nagustuhan ni Elliot. Alam ni Elliot na siya ay isang Philistine kaya mahilig siya sa mga babaeng estudyante sa universidad na marangal at sophisticado. Sila ang kanyang paboritong uri. Nakarating sa kanya ang mga sinabi ng kanyang mga nasasakupan at pakiramdam niya ay parang kinikiliti ang kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at mukhang madilim. Umalaklak ang kanyang nasasakupan at sinabing, Dr. Katz, kung hindi kaya ng katawan mo, kalimutan mo na lang.
We'll digest this batch of goods on our own. Ano ang ibig sabihin ng play hard to get? Iyon ang mukhang maglaro ng husto. Napakasama talaga ng mga salita ng kanyang nasasakupan. Walang sino mang tao ang umamin na ang kanilang katawan ay hindi para sa isang bagay na tulad nito, lalo na kapag si Elliot ay ganap na malusog. Bukod, ang mga kalakal ay mahusay. Si Elliot ay hindi nasiyahan sa kanila, ngunit ang kanyang mga nasasakupan ay maaari. Paano nangyari iyon? Hindi niya kayang tiisin ang pakiramdam na panoorin ang iba na nasisiyahan sa kanyang mga paboritong bagay. Sa huli, malakas na hinampis ni Elliot ang mesa at agad na tumayo. Sino ka? Laging nangangarap na makuha ang mga paninda ko. Kabanata 2148. Si Elliot ay tumangala at tumingin kay Ruby at Rose na pinigilan ng mga posas pati na rin ng mga binti. Alam niyang hindi sila makakatakas. At saka, ginamit niya ang grafting technique sa kanilang dalawa at naging plant human sila. Paano kung may nagligtas sa kanila? Mamamatay pa rin sila. Marahil si Thomas lamang sa mundo ang makapagliligtas sa kanila. Ang problema, bakit gustong iligtas ni Thomas ang kanyang mga kaaway? Higit pa rito, paano makakaisip si Thomas ng paraan para iligtas sila sa napakaikling panahon? Pagkatapos mag-isip ni Elliot, tumawa siya at bumulong, I'm too cautious. These girls are already in such state. Why should I still worry about them? Ikinumpas niya ang kanyang kamay bilang pagpapaalis. Let's go. Let me enjoy those sweet girls. Noong una ay binalak ng nasasakupan ni Elliot na sumama sa kanya, ngunit inabot siya ni Elliot para pigilan siya. Stay here and watch the girls for me. Kahit sino pa ang dumating, huwag mo silang hayaang makalapit. Sinabi niya. His subordinate flashed him a bitter expression and said, Dr. Katz, I want to have fun with the girls too. Please don't make me stay and watch them, okay? Tinaman siya ng tingin ni Elliot bago niya sinabing, stop talking nonsense. Halatang babalik ako at bibigyan kita ng turn after I'm done. Bakit ka ba nagmamadali? Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay manatili dito at manood. Para sa akin sila. Habang nagsasalita si Elliot, itinaas niya ang kanyang manggas. Hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang hitsura ng pinakabagong mga kalakal. Kaya lang, nasagasaan na lang niya. Desperado na siya to the point na tuluyan na siyang naglalaway. Pretty girls, hinihintay niyo ba ako? Parating na ako. Samantala, wala pang 1 minuto pagkaalis ni Elliot, may ilang tao ang sumulpo at malapit sa pinto. Si Fiora ang nangunguna, habang si Damian at ang bruha ay nakasunod sa kanya. Naglakad sila patungo sa silid ng walang sabi-sabi. Laking gulat ng kampo ni Elliot na nanatili para bantayan ang silid at agad niyang hinaramgan ang pasukan. Miss Vedestas, wala si Dr. Katz ngayon. Please leave, Ania. Pumunat ang noo ni Fiora. Pinalayas mo ba ako? Sa sobrang takot ng nasasakupan ni Elliot ay agad siyang lumuhod. Miss Vedestas, please don't make this difficult for me. Dr. Katz has gave me his orders. Habang wala siya, walang pinapayagang pumasok. Ako. Bago pa siya matapos magsalita, lumapit si Damian, hinawakan siya sa kwelyo at sumigaw, ikaw, sino ka ba? Ang tanga mo talaga. Ang Art Trading Corporation ba ay kay Katz o Vedestas? How dare you use Elliot to threaten Miss Vedestas? Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang nasasakupan mga 3 minuto ang layo. Nasa sobrang sakit ang nasasakupan ni Elliot kaya gumulong-gulong siya sa sahig at hindi na makabangon. Pagkatapos, pumasok si Fiora at ang dalawa pa sa silid. Naiwan ang kanyang mga bodyguard na nagbabantay sa pasukan. Walang ibang makapasok. Lumapit sila kina Ruby at Rose. Pagkatapos, kinuha ni Damian ang susi at binuksan ang mga posas at leg cuffs nila. Pagkatapos noon, tinulungan niya silang maupo sa sahig habang naka-cross legs. Tumingin si Damian sa bruhang katabi niya at magalang na sinabi, Madam, ipaubaya ko na sa iyo ang iba. Lumakad pasulong ang bruha nang hindi nagaksaya ng oras sa chit-chat. Nilapitan muna niya si Ruby at pinagmasdang mabuti bago niya pinasandal si Ruby. Kasunod noon, binuksan niya ang isang kahon na dala niya at punong ito ng mga linta. Masakit. Subukan mong tiisin. Isa-isang inilabas ng bruha ang mga linta at inilagay lahat sa likod ni Ruby hanggang sa mapuno ng linta ang likod nito. Tapos, ganun din ang ginawa niya kay Rose. Ang sitwasyon ay nagbigay sa lahat ng goosebumps. Diretsyong lumingon si Fiora at hindi naglakas loob na tumingin dito.
Sa totoo lang, hindi pa siya nakakita ng ganoong pagtrato sa kanyang buhay. Ito ang una para sa kanya. Kabanata 2149. Makalipas ang halos 10 minuto, puno na ang mga linta. Itinago ng bruha ang lahat ng linta bago siya kumuha ng ilang halamang gamot at inilapat sa likod ng mga babae. Pagkatapos, pinahanda niya si Damien ng 2 mangkok ng tubig kung saan nilusaw niya ang gamot na maiinom ng mga babae. Sumunod ay ang nakakakilabot na makulay na alupihan. Nang ilabas ng mangkukulam ang maliit na bote, alam na ni Fiore kung ano ang nasa loob. Kung tutusin, ngayon lang niya ito nakita sa opisina niya at hanggang ngayon ay pinagmumultuhan pa rin siya nito. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Fiora at pinayuhan niya ang mga babae. Rose, Ruby, ipikit mo ang iyong mga mata. Hindi maintindihan ng mga babae kung bakit, ngunit masunurin nilang ginawa ang sinabi sa kanila. Kung hindi nila ipipikit ang kanilang mga mata, natakot si Fiora na mahimatay ang mga babae sa gulat sa sandaling ilabas ang alupihan. Hindi nagtagal, iniharap ng bruha ang alupihan. Sa sandaling lumitaw ang alupihan, kalimutan si Fiora, maging si Damien ay nabigla. First time niyang makakita ng ganoon kalaking alupihan. Dagdag pa, kung mas makulay ang isang alupihan, mas malakas ang lason nito. Malaki ang alupihan, at ang katawan nito ay kasing kulay ng bahaghari. Walang alinlangan na ang lason nito ay napakalakas. Kung kinagat sila ng alupihan na ito, ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay malamang na paralysis kung hindi kamatayan, di ba? Walang kamalay-malay na napaatras sina Fiora at Damien. Hindi sila nang ahas na maging malapit sa alupihan dahil natatakot sila na baka may mangyari sa kanila. Wala talagang pakialam ang bruha. Halos 10 taon na niyang nakasama ang alupihan, kaya nagkaroon sila ng matibay na samahan. Sa katunayan, naramdaman ng bruha na ang alupihan ay higit na ligtas kaysa sa mga tao dahil ang alupihan ay hindi kailanman susubukang saktan siya. Ang kasunod na operasyon ay tiyak na nakakagulat at ang black magic na ginamit ng mangkukulam ay humanga kay Fiora. Ito ay isang pambihirang uri ng medikal na kasanayan na hindi pa niya nakita noon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay hinangaan ni Fiora ang mangkukulam at nakaramdam ng hiya sa kanyang kawalang galang mula kanina. May kasabihang, don't judge a book by its cover. Bagamat matanda na at pangit ang bruha at kakaiba ang suot nito kaya nagmumukha siyang charlatan, talagang may kakayahan siya. Ang buong paggamot ay tumagal ng halos 1 oras. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga tao, hindi mga hayop. Sa tuwing kailangan ang black magic, mas magiging mahirap. Bukod dito, mayroong 2 tao na kasangkot. Napagod talaga ang bruha sa treatment. Nang matapos na ang lahat, pinunasan ng mangkukulam ang pawis sa kanyang noo at sinabing, sige, nalinis na ang katawan nila sa lason at hindi nagagana sa kanila ang rafting technique. Gagaling na sila pagkatapos nilang kunin ang mga gamot na inireseta ko sa kanila sa loob ng 1 linggo, kailangan nilang kumain ng magagaan na pagkain. Pagkatapos magsalita ng bruha ay minasahin niya ang kanyang bewang dahil sa sobrang pagod. Paulit-ulit na nagpasalamat si Fiore sa mangkukulam bago siya pumunta para tingnan ang kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, ang mga bulaklak sa Rose at Ruby ay nawala at ang kanilang mga balat ay nagsisimula ng dahan-daang gumaling. Higit sa lahat, mukhang nasa mabuting kalooban sila. Nagyakapan ng 3 babae. Hindi ito naging madali. Gayunpaman, habang sila ay nakaramdam ng kasiyahan, isang pamilyar ngunit nakakadiri na boses ang nagmula sa labas. Anong meron? Sinong pinayagan kang pumasok sa kwarto ko? Lumabas ka na ngayon. Kabanata 2150. Malinaw, ang boses ay mula kay Elliot, ang pangit na ugali. Tapos na siyang matulog kasama ang mga bagong babae at natakot siyang may mangyari kaya nagsuot siya ng pantalon at nagmamadaling bumalik. Pagkabalik niya, napagtanto niyang may nangyari nga. Nang makita ni Elliot ang mga bodyguard na nakatayo sa pintuan, naramdaman niyang may mali. Tinulak niya ang mga bodyguard bago siya agad na pumasok sa silid. Nang makitang masikip ang silid, nakaramdam siya ng galit. Tinuro ni Elliot si Fiora habang sinasabi, Miss Vedestas, bakit ka nakalusot sa kwarto ko? Sinong pinayagan kang pumasok? Inaatras siya sa isang sulok kaya nawawala na siya ng gana. Halos makalimutan niya ang kanyang lugar. Hindi ito pinansin ni Fiora. Habang nawala ng katinoan si Elliot, ibig sabihin ay nagpapanik na siya. Sabi niya, I'm sorry, Dr. Katz.
Namiss ko ng husto ang mga matalik kong kaibigan, kaya pumunta na lang ako para makilala sila bago ako magkaroon ng pagkakataong ipaalam sa iyo. Ginawa niya itong napakagalang. Sa totoo lang, sinadya niyang hilahin si Elliot mula sa kanyang silid bago siya palihim na lumapit kina Ruby at Rose. Malamig na sagot ni Elliot, Miss Vedestas, sana alam mo kung paano kumilos. Kung makakita pa ako ng mas nakakatawang negosyo mula sa iyo, baka. Noong una ay gusto niyang takutin si Fiora. Gusto niyang sabihin na hindi niya aalagaan ang dalawang babae at hahayaan silang mamatay. Gayunpaman, sa sandaling umabot sa kanyang mga labi ang mga salita, nilunok niya iyon pabalik. Napagtanto ni Elliot sa kanyang sorpresa na sina Ruby at Rose ay nakalaya mula sa kanilang mga posas at paa. Ang mga bulaklak sa kanilang katawan ay nawala na rin at pareho silang ganap na nakabawi. Paano ito posible? Labis na nagulat si Elliot. Sa totoo lang, hindi niya magagawa iyon. Ganoon ba kadaling kontrahin ang mga epekto ng kanyang drafting technique? Maging siya ay hindi alam kung paano ito gagawin. Paano ito pinamahalaan ni Fiore? Ano ito? Siguradong nagpapanik na siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, sina Ruby at Rose ang tanging bargaining chips na kinailangan ni Elliot na banta kay Fiora. Ngayong nawala na ang kanyang bargaining chips, wala na siyang lugar para makipag-ayos kay Fiora. Sure enough, Fiora grinned and said, Dr. Katz, thank you for taking care of my best friends this past few days. Dahil gumaling na sila, hindi na kita guguluhin. Salamat. Magalang siya, ngunit ang bawat salita niya ay sarcastic sa pandinig ni Elliot. Fiore was planning to bring the girls away just like that. Kung dadalhin niya sina Ruby at Rose, mawawala ng proteksyon si Elliot. Kung may gustong humarap sa kanya, ano ang maaari niyang gamitin? Kung tutuusin, ang gustong magpabagsak sa kanya ay walang iba kundi si Fiora. Malinaw na alam iyon ni Elliot. Hindi mo sila madadala. Iniabot ni Elliot ang kanyang mga braso para harangan ang pasukan. Balak niyang pigilan si Fiore sa pag-alis pero napakapayat niya. Paano niya kaya siya mapipigilan? Umabad si Damian para itulak ang mga balikat ni Elliot at agad na inipit si Elliot sa pader. Kahit anong pilit ni Elliot na kumawala sa kanyang hawak, wala itong silbi. Nakatingin lang siya habang inilalabas ni Fiore sina Ruby at Rose sa kwarto niya. Siya ay nabalisa ngunit walang magawa. Umalaklak si Damian habang nakatitig kay Elliot. Elliot Katz, ang iyong magandang buhay ay nagtatapos. Malapit mo nang maranasan kung ano ang impyerno. Mamulong siya. Pagbabante nito kay Elliot. Sinabi nito kay Elliot na si Fiora ay magsisimula na sa kanyang paghihiganti. Pagkatapos magsalita ni Damian ay binitawan na niya si Elliot. Pagkatapos, sinundan niya si Fiora at ang kanyang barkada habang mabilis silang umalis.